The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Chao. Basahin mo na yung sulat natin para medyo may oras pa tayo. Nako, ito na. Ididiretso ko na ito agad, Pastor Jeff. Ang sulat ay galing dito sa ating kapatid na si Ferdy. Sabi niya dito, ako po ay mula sa Cavite. Nagtatrabaho sa aming barangay habang si Mrs. ay empleyado sa Barangay Health Center. Kami po ay may 2 anak. May radyo po sa aming barangay kaya kapag walang ronda ay napapakinggan ko kayo. Naisip ko na baka matulungan niyo ako sa aking problema. Kasama po namin sa aming bahay ang 78 years old kong nanay. Nag-uulianin na siya dahil na rin siguro sa dami ng sakit na nararamdaman katulad ng diabetes. Maraming maintenance ang kailangan na inumin, subalit dahil maliit lang ang sweldo naming mag-asawa, naiinom niya lang kung ano ang mahihingi namin na libreng gamot mula sa Barangay Health Center. Mahirap po ang buhay namin. Pinagkakasya ang kakarampot na kita sa aming 5. Pareho pa pong nag-aaral ang aming anak na nasa high school at elementarya. Kaya matinding isipin po talaga ang pag-aalaga sa aking nakatatandang ina. Hindi ko po alam ang aking gagawin kapag siya ay aatakihin ng sakit at kailangang magpa-ospital dahil wala kaming ipon. May isa po akong kaibigan na nakapagkwento sa akin tungkol sa ginawa niya sa kanyang ama na uliani na rin. Dala ng kahirapan, minabuti niya raw na iwan ng tatay niya sa isang terminal ng tricycle na malapit sa ampunan ng matatanda dyan sa Metro Manila. Nabalitaan na lang niya na kinupkup na ang tatay niya ng ampunan para sa mga matatanda. Patawarin po sana ako ng Diyos pero naisip ko na gawin din iyon sa aking ina. Sapagkat alam ko na mas maaalagaan po siya sa ampunan. Nasabi ko rin sa aking misis subalit hindi siya pumayag sa aking binabalak at sinabing kami ang dapat mag-alaga sa aking ina hanggang siya'y pumanaw. Minsan nakukonsensya ako dahil gusto kong iwan ang nanay ko sa ampunan ng matatanda. Alam kong dapat na alagaan ang tumatandang ama at ina. Pero paano ko mabibigay ang tamang aruga kung sa pagkain pa lang, hirap na kaming mag-asawa. Gusto ko lang naman ay makabubuti para sa aking nanay. Sana'y mabigyan niyo ko ng kaliwanagan sa bagay na ito. Anong say mo, Brad? Nakakapanlo mo, Pastor Jeff? Anong masasabi mo dito sa ating letter sender? O nga, Ferdy, talagang sinasalamin mo yung totoong challenge ng karamihang Pilipino, yung hindi sapat yung kinikita para mabuhay yung mahal sa buhay. Salamat din sa tapang mo na magsulat, hindi madali yung sitwasyon mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ka masamang anak dahil napapagod ka, okay? Hindi rin kasalanan na aminin na may hangganan yung kakayanan mo. Ang pinagdadaanan mo naman, Freddy, ay hindi kakulangan ng pagmamahal. Tingin ko yung pinagdadaanan mo, kakulangan ng resources. Okay? At malaki kaibahan ng dalawa na yon. Di ba sabi rin sa Biblia, galang mo yung ama't ina. Pero ang ibig sabihin ng honor, hindi ibig sabihin yan abandonment. Okay? Malinaw sinabi ng Diyos yan. Igalang mo ang iyong magulang. Ang paggalang hindi nangangahulugan, iiwanan mo lang sila ng palihim, bahala na kung ano maging ending. Hindi rin naman ibig sabihin niya na kailangan mo akuin ng mag-isa lahat-lahat ng mga tao sa paligid mo hanggang ikaw naman yung bumigay. Kasi meron ding verse sa Bible sa unang Timoteo 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Katulad ng winner natin kanina, saludo ko sa anak ni ate na nag-donate ng isang kidney niya, no? Kasama rito, Freddy, yung talagang hindi lang ikaw nag-iisa, yung pag-aruga sa magulang, pag-aruga sa immediate family, ay obligasyon daw natin. Okay? Now, hindi hiningi ng Diyos na alagaan mo yung magulang mo, papabayaan mo naman yung mga anak mo at asawa mo. So, ang intent mo ay hindi masama, pero mahalaga ring may tamang pamamaraan. Naririnig ko yung puso mo, Ferdy, mas maalagaan pa siya sa ampunan. Okay naman yon. Ang intensyon mo ay maalagaan, pero tandaan mo, hindi pagtakas. May pamamaraan siguro. Again, hindi kita bibigyan ng ito gawin mo, ito gawin mo. Bibigyan lang kita ng mga prinsipyo or maaring maging option mo. Pwede mong iwanan, pero wag mong iwanan ng palihim at biglaan. Sabi rin sa Bible, wag mong pabayaan na yung mga magulang. Ang pabayaan dito ay hindi lang physical, kundi emotional at relational.
kung may option ka na institutional care, katulad ng kaibigan ko si Boss Sanchez, meron niyang institutional care na nag-aalaga sa mga matatanda, dapat unang-una may pahintulot niya. Okay? Malinaw ang usapan sa inyong mag-asawa. May patuloy na ugnayan. Hindi mo itatapon, kundi hindi siya parang gamit na itatapon mo lang ng palihim, kundi may patuloy na pag-aalaga. Naintindihan ko yung sitwasyon mo, paano nga kung magkasakit, paano, di hayaan na lang mamatay sa ospital. So tandaan mo, Freddy, hindi ka nag-iisa, hindi kayo dapat solohin yan. Baka may makamag-anakan ka pa, may kapatid, may tito, may tita. Exert mo lahat ng effort para mapagtulungan yung maitaguyod yung iyong nanay. So ako, ang akin lang, kung yun ang option mo, alagaan mo yung nanay mo na may dignidad. Hindi yung patago, palihim, iiwanan mo sa isang tricyclean. Ibig sabihin na to, transparent kayo, may pahintulot sa mga taong involved, may dalaw, may panalangin, may patuloy na responsibilidad. Hindi mo siya iiwanan kundi ipagkakatiwala. So Freddy, again, hindi ka nag-iisa, naririnig ka ng Diyos at hindi siya bulag sa bigat ng dinadala mo. Unang Timoteo 5:8, Freddy, tandaan mo to, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Tayo manalangin, Panginoon. Napakahirap, Lord, ang sitwasyon ni Freddy, Lord. Kung may politician man lang sana na may puso, na may politician man lang sana na may kapangyarihan para magtaguyod ng mga batas, sana, Lord, matulungan ng mga taong katulad niya. Lord, ang aming bansa, Lord, ay nasa gitna ng matinding challenge, Lord, sa korupsyon. Dinadalangin lang namin, maantig naman yung puso ng mga politician namin na meron pang puso, Lord, at sa pagtulong talaga, public servant, ika nga. Lord, tulungan niyo po ang aming bansa na mailigtas sa mga tao, Lord God, na pansariling kapakanan lamang iniisip at libo-libot, milyong-milyon ang nagsasuffer. Tulungan mo kami, Lord God, na matulungan ka tulad ni Freddy, Lord God, even sa maliit na kapamaraanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, today, muli po salamat na marami sa amin po napakinggang aral mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po sa kanyang ginagawang pagmimisyon. At sa lahat din po ng mga anak na nakikinig ngayon, gabayan niyo po sila tungo po sa totoong kahulugan ng pag-aaruga sa kanilang mga magulang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 10:01, Brad Jeff, salamat na marami. Tomorrow is bisperas na ng birthday ni Sir Johnny Nang ng DN Yun. Steel. Happy birthday, Sir Johnny. Alright, so Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Thank you, Trina. Junjun Galang for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Okay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.